Ayan, so purihin ang Panginoon. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate ng Pasko? Bakit po kayo nagse-celebrate ng Pasko? Meron ba kayong puwedeng dahilan kung bakit po tayo nagse-celebrate ng Pasko? Anyone po na gustong sumagot? Bakit po tayo nagse-celebrate ng Pasko? Nagtatampo sila ng kamay, sasagot. Ayan, sige po. Bakit daw nagse-celebrate? Sino yung iba? Ano? Kailan pinaan ay araw ng Sige po. Araw ng ano na? arawan ng Celebrate daw po ng kaarawan ni Jesus. Yung iba dahil Ayan. Okay, ikaw Kuya JC. Kuya JC, bakit nagse-celebrate ng Pasko? Dahil po sa kapanganakan ng ating Diyos. Amen. Sige po. Sino pa? Denise, bakit nagse-celebrate ng Pasko? Yung Bicol, bakit kayo nagse-celebrate ng Pasko? Bakit daw? Mag-ano kayo, sagot kayo. Kasi, ay, narinig mo ba sis? Ano daw? Bilang pasasalamat daw sa ginawa daw ni Jesus. Amen. Praise God. Ayan. So, sige po, tayo ay mag-aral ngayong araw na to. Ngayong araw na to, pag-aaralan natin yung maling pagse-celebrate ng Pasko. Makinig Amen. kayo kasi may kapetungan, mamaya. Ayan. So, ayan, titingnan natin kung ano yung mga bakit mali yung pagse-celebrate natin ng Pasko na nakaugalian natin, no? Purihin ang Panginoon. So, ayan, so praise God. Paki-ano nga ate ano, paki-mute nga yung mic po ng nakabukas. Ayan. Ayan. So, purihin ang Panginoon. Mabilis lang po, bilisan lang natin mensahe. At nawa po makinig kayo sa mensahe natin ngayong araw na to. So, tinanong ko sa inyo kung ano yung pagkakaalam nyo, bakit tayo nagse-celebrate ng Pasko. So, ngayong araw na to, tutunghayan natin kung ano yung mga bagay na maling pagse-celebrate natin ng Pasko. Sabi nyo, dahil sinilang ang Panginoong Jesus. Amen? Yes, kasama po yun. Pero anong dahilan kung bakit? 'Di ba? Bakit siya sinilang? Amen? So, totoo ba ni si Jesus Christ ang dahilan kung bakit tayo may Pasko? At nagse-celebrate ng Pasko? Amen? Yun yung aalamin natin ngayong araw na to. At sabi naman ng iba, 'di ba, may mga dahil sa mga mangers, ganyan, hindi yun masama, hindi po masama na yun ang alam nyong dahilan, dahil sinilang si Jesus Christ, wala namang masama doon. Kaya lang gusto kong maunawaan ninyo bilang mga bata, bilang mga youth generation, na sa susunod na henerasyon ninyo, dapat alam ninyo kung bakit kayo nagse-celebrate ng Pasko. Hindi natutungkol kay Santa Claus, kasi hindi naman totoo si Santa Claus. Hindi to tungkol sa regalo, sa regalo na natatanggap ninyo or aguinaldo na natatanggap natin tuwing Pasko. So dito pag-aaralan natin kung bakit tayo nagse-celebrate ng Pasko. Amen. So unang dahilan natin kung bakit po tayo nagse-celebrate ng Pasko, ipinanganak daw po, ang Panginoon para i-express niya ang pag-ibig niya sa sangkatauhan. God is born as expression of love in humanity. Ang unang point natin, ipinanganak ang Diyos para i-express niya ang pag-ibig niya sa iyo at sa akin. Amen? So mga bata, kaya pala may Pasko, kasi para daw
ma-express ng Diyos yung pagmamahal niya sa'yo at sa akin. Pakibasa nga po yung John 3:16. John 3:16. Sino may memorize sa mga kabataan? Sino may memorize ng John Sino daw may 3:16? memorize mga anak? Sabay-sabay na lang sino may nakaka-memorize. Ibigay mo din ang kanyang kahit na upang kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay. Parang di sabay-sabay kayo. Okay na po ba yun, te? Parang di sabay-sabay. Yung isa nga ate, yung isa nga para malinaw. Isa daw. Sinong isa sa inyo na gusto? Nahiya. Kaya, anak. Sige, ikaw, anak. Sige. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ang tiyatid niyang kaisa-isang anak upang ang sinumot mong palataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Yun po. Praise the Lord. Ang bilis ng magbasa ni Kuya. Ay, mag-memorize ni Kuya, no? Sa Bicol, pakibuksan niyo po yung mga Bible. Memorize, right? Ayan, sa Bicol, pabasa po ng isang kabataan sa Bicol, yung John 3:16. Para marinig nila ate, baka hindi naririnig nila ate yung mga ibang kabataan dyan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Sabi po doon, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So ipabasa niyo po sa mga bata dyan sa Bicol. Amen? Nakita po ba John 3:16? Pwede niyo bang laksan? Nakita sa akin mo nga. Punta ka na doon. Ano Lindon. Siya po Okay. magpapasa. Lindon, humarap ka sa kanila. Iparinig mo sa kanila yung mga bago, Lindon. Ayan, okay, harap ka. Okay, basahin mo na malakas. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mga sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, salamat Kuya Lindon. Narinig nyo ha, ate, kuya, yung mga bagong attend po ngayong araw na to. Yung bugtong na anak, yung kaisa-isang bugtong na anak, kung sino daw po ang sasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So kung babaligtarin natin yon, kung ikaw pala, kuya, at ate, ay hindi nanampalataya sa Panginoon, wala kang buhay na walang hanggan. So, ganun lang yon, di ba? Kayo, nag-aaral kayo, ganun lang yung ibig sabihin nun. Kung hindi kayo sasampalataya sa Diyos, di ba? Sa Panginoong Hesukristo, wala kayong buhay na walang hanggan. Di ba? Pero, sabi po dyan sa John 3:16, kung sino daw po ang sumampalataya sa kaisa-isang bugtong na anak, na si Hesukristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, lahat tayo mamamatay. Lahat tayo mawawala. Bata ka man, o matanda ka man, o uugod-ugod ka man, o teenager ka man, di ba? Anytime pwede tayong mawala sa mundong ito. Pero kung ikaw pala ate, at ikaw pala kuya, ay nananampalataya ka sa Panginoon, you don't have to worry sa second life. Kasi meron pala tayong buhay na walang hanggan na nag-aantay kung ikaw ate at kuya ay sasampalataya kay Jesus Christ. No? Kaya ang first point po natin, dumating dito si Jesus Christ, para i-reveal niya yung pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Kaya pala dumating si Jesus Christ dito, 'di ba? Para malaman mo na mahal ka ng Diyos. Si Jesus Christ, sabi ni Kuya JC kanina, kaya daw tayo nagse-celebrate ng Christmas kasi daw pinanganak si Jesus Christ. What if pinanganak lang si Jesus Christ at hindi siya namatay? Diba? Di ibig sabihin wala tayong eternal life. Tama? So, ang papel ni Jesus Christ, diba dito sa mundong ito, ipinanganak siya, namatay siya para sa iyo at para sa akin, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tama? Diba? Amen ba doon?
Kasi kung pinanganak lang pala si Jesus Christ at hindi siya namatay, 'di ba? At nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw, hindi totoo ang buhay na walang hanggan. Para siyang sila Muhammad na namatay, no? Si Muhammad, yung mga prophet, si Muhammad, yung mga sinasamba sa China, yung Buddha, no? Sa India, yung mga sinasamba ng taga-India. Amen? Yung mga sinasamba ng taga-India na mga elepante. Mga baka, sinasamba yan sa diba? India. Mga baka, yun yung sinasamba nila, no? Hindi yun yung Diyos natin. Amen? Yung Diyos natin, kaisa-isang Diyos natin to na nabuhay, pinanganak, namatay para sa'yo at para sa akin, para akuin yung mga kasalanan natin. Dahil mahal ka niya, ate. Dahil mahal ka niya, kuya. Na po? Yun yung totoong dahilan kung bakit may Pasko, kasi may Diyos na nagmahal sa'yo. Nagmahal sa buong mundo. No? At nireveal niya yung pagmamahal na yon nung siya ay namatay. Kasi kung sinilang lang si Jesus Christ at hindi siya namatay, hindi magaganap ang propesiya. Okay? So, inapruban ng Panginoon, no, yung kanyang kamatayan at buhay na walang hanggan dahil sa pagkabuhay niya. Okay? Nagkaroon tayo ng salvation. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? So, yun po yung great day na pinakita ng Panginoon sa atin kung tayo po ay mananampalataya. No? Kaya, na-aproban din yung pananampalataya natin dahil sa miracle ng pagkamatay ng Panginoon at pagkabuhay muli. Amen? So, yun yung unang dahilan. Ano? Dahil sa pag-express niya ng pagmamahal sa'yo at pagmamahal sa akin, namatay siya para mabuhay ka. So, yun yung pinakadahilan nun, no? Namatay siya para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Dahil ang sabi sa Bible, sa Romans 6:23, diba, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, may namatay para sa'yo at para sa akin. Okay? May namatay para sa'yo at para sa akin. Kaya po tayo may buhay na walang hanggan kung tayo ay mananampalataya at maniniwala kay Jesus Christ. Amen? So, pangalawa po, kaya tayo nagse-celebrate ng Pasko. Sabi niya, the birth of Jesus rebirth the commitment to transforming you. So, ibig sabihin, ang kapanganakan daw ni Jesus ay para matransform ka. Amen? Kaya napakahalaga pala na binabago nyo yung mga ugali ninyo. Kapag sinabi nyo na Kristiyano kayo, Kristiyano ako, mananampalataya ako at mananampalataya kayo, dapat pala nakikita yung pagbabago ng ugali ninyo. No? Dahil si Jesus pala, pinanganak siya para baguhin ka, hindi para baguhin mo yung sarili mo. Kasi hindi mo kayang magbago para sa sarili mo. Walang taong kayang magbago para sa sarili niya kung hindi ka magpapatulong kay Jesus Christ. So si Jesus Christ pala yung dahilan para hindi ka mag-remain, no, sa dating ugali mo. Para hindi ka pala na maging ugali mo, no? Kung ikaw ay salbahe ngayon, bastos ka sa magulang mo, nakikipag-away ka sa eskwelahan, hindi mo minamahal yung kapwa mo, chinichismis mo yung kaibigan mo, chinichismis mo kahit mga kaklase mo, amen? Dapat pala mabago yon. Kung ikaw pala ay mananampalataya na, dapat pala marunong ka ng dapat nagpapatulong ka sa Panginoon na baguhin yung sarili mo. May naka-open po na mic. Paki-mute nga po. Yan. So, kung ikaw pala ay nananatili sa dating ikaw, no, at walang pagbabago na nangyayari sa'yo, ibig sabihin, hindi ka pala totoong tumanggap sa Diyos. Kaya kung yung ikaw sinasabi mo na Kristiyano ka, mananampalataya ka, 'di ba? Yung mga bata sa bataan, alam ko, nagpupunta na kayo sa church lagi, 'di ba? Kamusta naman paglabas ninyo? Nagmumura pa rin ba kayo? 'Di ba? Minumura mo ba yung kalaro mo pag nakatalikod siya? Binabastos mo ba yung mga magulang mo pag nakatalikod sila? 'Di ba? Gumagalang ka ba sa kanila pag nakaharap at nakatalikod sila? O ganun pa rin yung ugali mo ngayon, ate, kuya?
Kasi, kung ganun pa rin ang pag-uugali ninyo at mga bastos pa rin kayo, tanungin ninyo yung sarili ninyo kung totoo ba na tinanggap nyo si Jesus Christ sa puso ninyo? O pakitang tao lang kayo? O sa madaling salita, mga plastic kayo? Pag nasa simbahan, mabait. Pag nasa labas, diba, salbahe. Na po, hindi ganon. No? Hindi ganon yung gusto ni Lord sa atin. No? Ang gusto ng Lord sa atin, binabago tayo. Kaya dumating si Jesus Christ dito para i-transform ka. No? Para maging mabuti kang tao. At mangyayari lang yun kung magpapatulong tayo sa Diyos. Na huwag tayong manatili sa dati. No? Baka sa murang edad ninyo naninigarilyo kayo. Baka sa murang edad ninyo nagiinom kayo. No po, hindi ganon yung tinuturo ng Diyos sa atin. No? Bakit? Bakit hindi yun ang tinuturo ng Diyos? Kasi tuwing naninigarilyo ka, tuwing nag-iinom ka, no, sa murang edad mo, sinisira mo yung katawan mo. Hindi naman namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para sirain mo yung katawan mo, 'di ba? So, yun yung decision mo na ginagawa mo sa buhay mo habang sa murang edad mo. Sa murang edad mo, nagbibuild ka ng buhay mo. Ikaw ang pumipili ng buhay mo, lalo na kayong mga kabataan. Lahat ng bagay sa mundong ito, lahat yan pinipili. Gusto mong maging mabuti? Magpakabuti ka. Gusto mong maging masama? Ikaw din ang pumipili nun. Wala tayong pwedeng sisihin sa buhay natin. Hindi dahil broken family kayo. Hindi dahil hiwalay ang nanay at tatay ninyo. Kailangan nyong maging masama. Hindi dahil lumaki kayo kay lola, hindi dahil lumaki kayo kay lolo, kailangan nyong maging masamang bata kasi wala naman kayong buong pamilya. Yun yung katwiran ng ibang bata na may broken family. Broken na may family ko eh. Eh di broke ko na rin yung kinabukasan ko. Ganun ba yon? Dahil ba broken ang family mo, wala ka na bang pag-asa? Sisirain mo na rin ba ang buhay mo? Kaya ka ba nagiinom? Kaya ka ba naninigarilyo? Kaya ka ba nagda-drugs? Kasi broken family ka? Makikibarkada ka na lang? Makikipag-boyfriend? Makikipagtalik sa murang edad? Kasi broken family ka? Is that the good choice? Is that a good choice bilang kabataan? Kasi kung anong pipiliin mong buhay ngayon, yun ang buhay mo bukas. Uulitin ko po, kung anong pipiliin yung buhay ngayon, yun ang buhay nyo bukas. Dahil kayo ang pumipili sa buhay ninyo. Hindi po ang Diyos. Tutulungan kayo ng Diyos na magbago kung tutulungan nyo rin ang sarili nyong lumapit sa Diyos. Pero paano kayong tutulungan ng Diyos kung kayo mismo sa murang edad ninyo hindi nyo kilala ang Diyos? Kikilalanin nyo lang ba siya kapag napahamak na kayo? Kikilalanin nyo lang ba siya kapag marami na kayong problema? Kikilalanin mo lang ba siya kung nabuntis ka ng maaga? O nakapag-asawa ka ng maaga dahil hindi mo kaya ang buhay? Kikilalanin mo lang ba siya na Diyos siya dahil nakulong ka na? Kikilalanin mo lang ba siya dahil nagkasakit ka na ng TB kasi sigarilyo mo? Kaiinom mo? Amen? Kasi hindi natin kayang iligtas yung sarili natin, mga anak. Hindi natin kayang iligtas yung sarili natin, lalo na pag ang pinag-uusapan, nasa bingit na tayo ng kamatayan. Wala tayong ibang tagapagligtas. No? Hindi natin alam ang buhay kung kailan tayo mamamatay. Pwedeng naglalakad ka lang, mabangga ka. Hindi mo alam. Ang tanong, may Diyos ka na ba sa buhay mo? May kinikilala ka na bang Diyos? O ang sinasabi, nagdadasal naman ako. Okay naman ako. Nagdadasal naman ako eh. Okay na yun. Diba? O ganun lang. Ganun mo lang ba siya kababaw kakilala? Kasi napakahalaga ng Jesus na to, na pinanganak. No? Ito yung Diyos na nagbabago, na gusto kanyang tulungan. Sa murang edad mo, gusto niyang makilala mo siya. Sa murang edad mo, gusto niya magkasama kayo na lumaki ka, na magkaroon ka ng mabuting asal, na magkaroon ka ng respeto sa nanay at tatay mo, sa mga ibang tao. Kasi ganun si Jesus nung nabubuhay siya.
Even sa mga tao na hindi ka mahal-mahal, even sa mga tao na salbahe, even sa mga tao na masasamay ugali nila, na sana ikaw, nawa ikaw, makakilala ka sa Diyos at maging ilaw at asin ka ng classroom ninyo. Maging ikaw yung halimbawa ng mabuting asal na bata kasi nagpapabago ka sa Diyos araw-araw. Kasi kapag ikaw nagpabago sa Diyos araw-araw, mamahalin mo yung Diyos araw-araw. Kapag nagmamahal ka sa Diyos araw-araw, nag-o-obey ka sa Kanya, sumusunod ka sa Kanya araw-araw. Kaya bakit kaming mga matatanda, bakit kaming mga nanay ninyo, gusto namin na makilala nyo ang Diyos sa murang edad ninyo. Gusto naming makilala ninyo ang Diyos sa murang edad ninyo para hindi kayo matulad sa mga pagkakamali namin. Hindi kami mga perpekto na nanay, hindi rin kami mga perpekto na tatay. Napagdaanan namin yung mga kabataan ninyo. Napagdaanan namin yung mga karanasan ninyo, napagdaanan namin magka-boyfriend, napagdaanan namin magka-girlfriend, 'di ba? Napagdaanan namin nakagawa din kami ng mga bagay na hindi maganda. Pero salamat sa Diyos kasi sa biyaya niya, nakakilala kami. Kaya bilang mga magulang ninyo, bilang mga tita, no, nawa pinag-aaralan natin salita ng Panginoon ngayong oras na to, hindi para sermonan ko kayo, kundi para maipakita sa inyo o ma-picture ninyo kung ano yung buhay na naghihintay sa inyo sa murang edad ninyo, lalo na kayo mga dalaga. 'Di ba? Ang buhay sa mundo, hindi lang kayo aalog-alog sa mundo. No, hindi lang kayo nagpaparami ng populasyon, hindi lang tayo ganon. No, napakahalaga na alam mo ang purpose mo kung bakit ka nabubuhay sa mundo kasi kahit isino sa atin hindi tayo makakatakas sa kamatayan. Kahit sino sa atin, hindi tayo makakatakas kahit pamayaman ka, ikaw ng pinakamayaman sa mundo, hindi mo pwedeng takasan ang kamatayan. At pag dumating ang kamatayan na yon, kahit 1 minuto, mga anak, hindi nyo pwedeng hilingin sa Diyos. Kahit 1 minuto, kapag oras ninyo na, kahit 1 oras pa. Kaya bawat araw ninyo, dapat alam ninyong mahalaga dahil napakahalaga ng oras. Kung ikaw, palasagot ka sa nanay mo ngayon, magbasa ka ng Bible, makikita mo doon kung anong sikreto sa Ephesians, di ba? Kapag daw ino-honor mo ang mga magulang mo at ang mga tatay mo, magkakaroon ka ng matagumpay na buhay. Mayaman na buhay. No, yun ang sikreto ng buhay. Kapag marunong kang gumalang sa nanay at tatay mo, at hindi mo sila minumura kapag nakatalikod sila, o nagdadabog kapag inuutusan ka nila, 'di ba? Isa pa lang yon, magandang katangian na gustong-gusto ng Panginoon sa isang bata. Katulad natin. Mukha lang pala tayong bata, no? Kaya dito tuturuan tayo ng Panginoon na mag-transform. Kaya pala tayo may Pasko, no? Para dadating si Jesus. Kasi ang reason niya para ma-save ka is kailangan mo munang mabago. 'Di ba? Bago ka pumasok sa langit, kailangan mo munang mabago. Mabago yung pag-uugali natin, no? Pero huwag kayong malilito, no? Huwag kayong malilito sa good moral at grace, no? Tayo dahil may Jesus Christ na, no? Tinanggap natin si Jesus Christ, tayo ay sa biyaya ng Diyos kaya tayo naligtas. Hindi dahil mabuti ang ginagawa natin. Hindi ganoon ang katwiran natin. Mabuti tayo sa ibang tao kasi mabuti ang Diyos natin. Hindi dahil mabuti tayo, kundi siya ay mabuti sa atin. Tinuruan niya tayo na mabago. Amen? Kasi kung magandang pag-uugali lang ang pag-uusapan, yung taga-Japan, lahat ng Japan, mga tao sa Japan, napaka-respetado nilang mga tao. No, kapag nabangga ka nila doon, sila yung yumuyuko para mag-sorry sa'yo. No? Kung good moral lang ang pag-uusapan, kaya lang hindi naliligtas ang tao dahil sa sariling gawa. Naliligtas tayo dahil sa Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa grace ng Diyos. Kaya huwag kayong malito sa mabuting asal at sa biyaya ng Diyos. Dahil tayo ngayon ay naligtas dahil sa biyaya ng Panginoon. Kasi yung mga taga-Japan, kahit magaganda yung pag-uugali nila, kung wala silang Jesus Christ sa puso nila, baliwala yung magandang ugali.
Okay? Naintindihan ninyo? Kahit ikaw pa yung pinakamabait na tao sa buong mundo, pinakamapagbigay na tao sa buong mundo, kung wala kang Jesus, baliwala lahat yun. Without Jesus, it doesn't matter. So tayo po, napaka-blessed natin. Bakit? Because He is good, not because you're good. Mabuti ang Diyos natin, hindi dahil mabuti ka. Kasi kahit salbahe ka, mabuti ang Diyos. Kung kino-qualify mo naman ang sarili mo, pag kino-qualify mo naman, kung ikaw kaya mong i-qualify yung sarili mo at hindi mo na kailangan ng Diyos, na po, i-destroy mo nga yung krus ng Kalbaryo. Para mong sinasabi na baliwala yung pagkamatay ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo kung kino-qualify mo yung sarili mo sa kaligtasan dahil sa sarili mo. Walang kapangyarihan ng krus sa'yo. Binaliwala mo. Kung kino-qualified mo yung sarili mo right now na ikaw ay ligtas ng walang Jesus Christ sa buhay, binabaliwala mo yung krus. Okay? So we are all not qualified. Hindi tayo qualified sa kaligtasan. Actually, lahat tayo kandidato sa impyerno. Pero dahil may Jesus Christ na pinanganak at namatay, tayo ay predestined ng Panginoon. No po? Para sa kaligtasan. Only by Him. Sabi nga, only by Jesus. No? Hindi po sa ibang tao, hindi dahil sa ibang tao, kundi only kay Jesus, kaya tayo mababago. Kaya natin nababago yung sarili natin pag hiningi natin sa Panginoon na, Lord, tulungan mo ko magbago. Tulungan mong baguhin yung ugali ko dahil hindi ko kayang magbago kung wala ka. Ganun yung dapat yung prayer natin. Kasi God is our Savior. Siya yung Savior ng buong mundo, katulad ng binasa nyo kanina. Na buong sangkatauhan ang kayang iligtas ng Panginoon. Ang pagmamahal niya sa buong sangkatauhan. Pag sinabing buong sangkatauhan, no, pag tumawag ka sa Panginoon, ililigtas ka ng Lord. Hindi dahil believers lang ang tumatawag sa Diyos. Kahit sino pag tumawag sa Diyos, maliligtas. Hindi dahil believers lang, okay? Pag tumawag ka sa Panginoong Jesus, kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, na po, yun yung point number 3 natin. God has come to you, sa'yo at sa akin. Ang Diyos ay pumunta sa'yo at sa akin. Na po, dumating siya dito sa mundo para sa'yo at para sa akin, anuman ang kondisyon ng buhay mo. Anuman ang katayuan mo, anuman ang pag-uugali mo, dumating si Jesus para sa'yo at para sa akin. No? Kaya dito sa mga dahilan na binabasa natin, malalaman ninyo, no, para saan nga ba talaga ang Pasko? Para sa Diyos ba? O para sa'yo? Totoo ba na para sa Diyos lang ang Pasko? O talagang para sa'yo to kasi para maranasan mo yung pagmamahal ng Panginoon, dahil nararanasan mo yung pagbabago sa buhay mo, diba? Dahil tinanggap ka ng Diyos kahit anong kondisyon mo, adik ka man, manginginom ka man, maninigarilyo ka man, sinungaling ka man, masama ka man, 'di ba? Tinanggap tayo ng Panginoon. Ano man ang kondisyon natin. Ano man ang sitwasyon natin, walang pumilit sa Kanya, walang nag-force sa Kanya, walang nag-push sa Kanya. Ano man ang kondisyon mo, even kami, hindi lang kayo makabataan, kaming mga nanay ninyo, kaming tita, di ba? Ano man ang kondisyon namin, tinanggap tayo ng Diyos. Lahat tayo tinanggap ng Diyos nang hindi napipilitan, hindi napupuwersa, at walang nagtutulak sa Kanya. Dahil mahal ka lang niya. Yun lang yung dahilan, dahil mahal ka niya. Kaya, kung feeling mo makasalanan ka, kung feeling mo hindi ka karapat-dapat, anak, ito yung oras para malaman mo na dumating si Jesus sa mundong ito para malaman mo na mahal ka niya. Dumating si Jesus sa mundong ito para malaman niya na malapit siya sa'yo. Kasi dumating siya sa mundong ito hindi para sa mga mabubuti. Dumating siya sa mundo para sa masasama. Para yun sa'yo at para sa akin. Kasi dati rin kaming masasama.
Pero alam nyo, kapag ikaw broken heart, mas malapit pa sa'yo ang Diyos. Hindi totoo yung sinasabi na pag makasalanan ka, malayo sa'yo ang Panginoon. Hindi. Mahal na mahal ka ng Diyos na kahit makasalanan ka, nilalapit niya yung sarili niya para sa'yo. Ikaw lang yung lumalayo. Ikaw lang yung nilalayo mo yung sarili mo sa Diyos. Hindi ang Diyos ang lumalayo sa'yo. Hindi ang kahit anong bagay ang magpapalayo sa'yo sa Diyos. Kasi laging nandyan ang Diyos para sa'yo. Ikaw lang ang lumalayo sa Diyos. Tuwing nagkakasala ka, piling mo hindi ka na pwedeng lumapit sa Kanya. Hindi, nagkakamali ka. Tuwing nagkakasala ka, lalo ka lumapit sa Diyos. Lalo kang humingi ng tawad. Lalo ka sa Kanyang magpagabay. Kasi dumating siya sa mundo talagang para sa'yo. Kung nagfe-failed ka, 'di ba? Kung nako-condemn ka ng ibang tao, kung sinasabi nila na makasalanan ka, lalo kang lumapit sa Diyos. Huwag mong ilayo yung sarili mo sa Diyos kasi kailangan mo ng Diyos sa mga panahon na feeling mo failure ka, sa mga panahon na feeling mo broken ka, sa mga panahon na feeling mo hindi ka matuwid, sa mga panahon na feeling mo makasalanan ka. Huwag mong i-separate yung sarili mo kasi ikaw ang totoong dahilan kung bakit nagpunta si Jesus Christ sa mundong ito. Para iligtas ka niya sa brokenness mo, sa mga failure mo, sa mga kasalanan mo, at kasalanan ko. Kaya wag na wag mong pipiliin na ihiwalay yung sarili mo sa Diyos. Kasi kapag tumawag ka sa Panginoon, tapat ang Diyos na lumapit sa'yo. Amen? So nakita nyo doon yung dahilan, di ba? Para pinanganak si Jesus dito para i-express niya yung pagmamahal niya sa sangkatauhan. Pinanganak si Jesus Christ dito para matransform ka, para baguhin ka niya, para hindi ka manatili sa dati mong pag-uugali, kundi mabago ka ng Diyos araw-araw. Araw-araw. Pangatlo, dumating ang Panginoon kahit ano pang kondisyon mo sa buhay mo. Makasalanan ka man o hindi, ano man ang kondisyon mo, adik ka man o hindi, dumating siya. Nang hindi siya pinipilit, hindi siya tinutulak, hindi siya natatakot. Walang nanakot sa kanya. Basta ang gusto niya, dumating siya dito kasi alam niya na kailangan kanyang iligtas. Amen? Pang-apat, dumating siya dito para malaman mo na may katagumpayan kay Kristo. Kaya si Christ namatay at nilibing, nabuhay muli, para makita mo na may buhay na walang hanggan. Sa pangalawang buhay, may buhay na walang hanggan, kaya dumating si Jesus Christ. Pinatunayan lang ni Jesus Christ na pag tayo namatay, mabubuhay ulit tayo. Dahil walang nanampalataya kay Jesus Christ na namatay. Kaya si Abraham, nababasa niyo pa rin siya sa Bible kasi buhay ang Diyos. Binuhay siya ng Diyos. Makikita niyo si Elijah nandun sa langit kasi buhay ang Diyos. Si Peter nandun sa langit kasi buhay ang Diyos. May pangalawang buhay, mga anak. Huwag kayong mabuhay dito na nagme-makeup lang kayo, nagpapaganda kayo araw-araw, pati lalaki nagme-makeup na rin kahit hindi naman babae. 'Di ba? Huwag ganun. Kasi dalawa lang ang nilikha ng Diyos, lalaki at babae. Ang babae hindi pwedeng maging tomboy, hindi pwedeng maging lalaki. Ang lalaki hindi pwedeng maging babae. Kasalanan 'yun. Kasalanan ang pagiging bakla. Kasalanan ang pagiging tomboy. Kasi hindi ka nilikha ng Diyos na bakla at tomboy. Sa murang edad ninyo, huwag niyong isipin, huwag niyong ipasok yung kasalanan sa isip ninyo na ang babae pwedeng maging lalaki. Sino nagsabi? 'Di ba? Kung pwede kang maging, mas magaling ka ba sa Diyos? Ikaw ba ang lumikha sa katawan mo para sabihin mo na ikaw ay feeling ko kasi babae ako eh. Bakit? Di sana nung pinanganak ka, babae ka nang nilagay ng Diyos, 'di ba? Feeling mo lang 'yon. 'Di ba? Hindi dahil sa feeling mo, babae ka na kahit naman lalaki ka. 'Di ba? O feeling mo lalaki ka dahil babae ka naman. Hindi ganon. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pakiramdam. Naglilingkod tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kasalanan, hindi yan nilikha ng demonyo. Ang kasalanan, nasa loob ng isip mo yan. Kasi ang kasalanan
ang unang biktima ng kasalanan ay ang demonyo kasi dating nasa langit siya. Dahil sa pride niya sa Diyos, binaba siya sa impyerno. Binaba siya sa lupa. So ang kasalanan nasa mindset natin, nasa isip natin. No? Kaya pag nakikita ng kalaban, pag nakikita ng demonyo na ikaw lalaki ka, kembot ka ng kembot, may desire siyang maging babae. So, lilinlangin ka niya, gagawin ka niyang bakla. Papaisipin niya sa'yo na, babae ka, isipin mo, babae ka. Walang pakialam yung ibang tao, di ba? For God so loved the world. Di ba? Binabaligtad niya yung salita ng Panginoon. Pag nakita niya na mahilig kang manood ng mga kabastusan, lalo ka pa niyang pakikitaan ng mga kabastusan. So, sinong gumawa ng kasalanan? Ikaw ang nag-create sa mind mo ng kasalanan, tama? Hindi yun binigay ng demonyo. Ikaw ang namili nun. Ikaw ang nag-create ng kasalanan sa isip mo. Kapag nakikita niya na ikaw ay mahilig ka sa pera, di ba? Aakitin ka niya sa pera, di ba? Anong gagawin mo? Magnanakaw ka, mangungupit ka kay nanay, kay tatay, di ba? Masama yun, di ba? Kung ano yung desire mo, dun nabubuo yung kasalanan. Kaya kung gusto mong managumpay sa buhay na to, sa mundong ito, kailangan nating magpatuloy na maniwala at manampalataya sa Panginoon. Kung ano yung mga kahinaan mo, mga anak, regalo ang kahinaan. Tandaan ninyo, ang tao may kahinaan kasi gusto ng Diyos na humingi tayo sa Kanya ng lakas tuwing mahina tayo. Tuwing nalulungkot ka, tuwing nag-break kayo ng boyfriend mo, lapit ka sa Diyos. Lord, di ba? Next time, ganun, turuan mo ako na mamili ng tamang tao. Hindi ko sinasabing masamang mag-boyfriend kayo, pero kapag kayo ay mananampalataya at wala pa sa tamang edad, di ba? Mamili kayo ng tamang panahon at tamang oras. Sa ngayon, mag-aral muna kayo. Ang pag-aasawa madali lang pag meron na kayong mga achievements sa buhay ninyo. Piliin ninyo na magkaroon kayo ng katagumpayan at nangangarap kayo na kasama ang Diyos. Kung gusto mong maging teacher, gusto mong maging abogado, kahit ano, name it, kung ano mga gusto mong pangarap. Pero habang nangangarap ka sa murang edad mo, isama mo ang Panginoon para dalawa kayong nagkakaroon ng victory. Nananagumpay ka, di ba? Nagtatagumpay ka sa buhay mo, kasama mo ang Diyos. Sa lahat ng pagsubok mo, wala kang pang tuition, darating yon. Darating ang hirap ng buhay. Darating ang sakuna. Diba? Pero pag may Diyos ka, patuloy kang magtitiwala sa Panginoon at patuloy kang mananagumpay. Sa buhay mo, kapatid, bawat minuto kailangan mo ng Diyos. Bawat oras kailangan mo ng Diyos. Ang Diyos para siyang hangin, na kapag tinanggal ang hangin dito sa mundong ito, matitigil ang hininga mo. Dahil ang Diyos ay buhay. Sabi ng Diyos, siya daw ay ang Diyos ng buhay, siya ang Diyos ng daan, diba? Siya yung life, way, and truth. Siya yung katotohanan. Sabi doon, ako ang Diyos ng katotohanan, buhay, diba po? At daan. Wala daw makakarating sa Ama sa langit kung hindi sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, siya yung buhay natin. Na tuwing nagdadasal kayo, diba? Ano sinasabi nyo? In Jesus' name, Amen. Diba? Tuwing nagdadasal kayo, nandun lagi yung pangalan niya. Amen. Kasi nanagumpay tayo dahil sa lahat ng accomplishment ni Jesus. Nanagumpay tayo sa lahat ng bagay sa mundong ito dahil sa accomplishment na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya meron tayong victory. Meron tayong assurance. No? Meron tayong kasiguraduhan na mamatay man tayo, pag tayo nanampalataya sa Panginoong Jesus, meron tayong buhay na walang hanggan. Amen? Kaya sa murang edad ninyo, tinuturo namin kung paano lumapit sa Diyos. Kasi hindi habang buhay. Sabi nga, andyan yung nanay at tatay ninyo. Hindi habang buhay, di ba? Buhay ang nanay at tatay ninyo. Ang lola, hindi habang buhay, nandyan. Di ba? Kaya, pahalagahan nyo yung bawat oras na nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos. Pahalagahan niyo ninyo yung buhay ninyo na nagagawa ninyo yung purpose ninyo habang lumalaki kayo. Hindi yung nagiging laman lang tayo ng populasyon sa mundong ito na nagpapalaki lang tayo ng bilang.
Pahalagahan natin yung buhay ng Panginoong Hesus na tinaya niya para sa iyo at para sa akin, para magkaroon lang tayo ng katagumpayan. Kaya kung iisipin ninyo, para saan nga bang Pasko? Kung ang lahat ng dahilan na yon dahil sa'yo at sa akin. 'Di ba? Kasi ang totoong buod naman ng Pasko dahil sa pagmamahal ng Diyos sa'yo at sa akin, 'di ba? Kaya may Pasko. Kaya may Pasko para magunita natin na mahal tayo ng Panginoon. Ma-check din natin sarili natin kung nagbabago na tayo. Makita natin, masalamin natin sarili natin na ito pala ako, na kahit ganito pala ako, minahal ako ng Panginoon. Kinwalified niya ako kahit disqualified ako. Dahil sa biyaya at habag ng Diyos. Nagkaroon tayo ng katagumpayan. Amen? So, purihin ang Panginoon. Nawa, maintindihan ninyo na tayo nabubuhay para sa Diyos. Sa way ng Panginoon, 'di ba? Sa purpose niya sa buhay natin. Kaya yung mga bago, 'di ba? Sila ate, sila kuya ngayon diyan sa Bicol. Amen. Tayo po ay nawa alam ko nakakaintindi na kayo kasi nasa tamang edad na rin naman kayo. Naintindihan nyo ngayon at nauunawaan ninyo kung bakit tayo sumasamba, nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon ngayong oras na to. So, pakitaas nga yung kamay ng kailangan ng Diyos. Sino yung kailangan ng tagapagligtas? Amen? Sino yung kailangan ng tagapagligtas sa mundong ito? O kaya mo na ba yung sarili mo? Yes, we all need Jesus. Lahat tayo kailangan natin ng tagapagligtas. Even si Tita Beb, kailangan ko ng tagapagligtas. Si Pastor Randy, kailangan ng tagapagligtas. Si Nanay Andrea, si Tita Nika, kailangan ng tagapagligtas. Si Ate Denise, si Kuya JC. Lahat tayo kailangan ng tagapagligtas. Kaya ngayong oras na to, wag niyong pansinin yung mga katabi nyo, ate, kuya, yung mga nasa Bicol, magdadasal tayo. Lahat tayo magdadasal at tatanggapin natin si Jesus Christ. Aaminin natin sa sarili natin na tayo ay makasalanan. May shortcoming tayo, hindi tayo perfecto. Kailangan natin ng Jesus sa buhay. Kailangan natin si Jesus para baguhin tayo, para turuan tayo, para patnubayan tayo, para gabayan tayo, para maging matagumpay tayo sa buhay natin. Kailangan natin si Jesus. Kahit ano pa ang taon mo, ilang taon ka man ngayon, nanay ka man, tatay ka man, bata ka man, teenager ka man, kailangan mo si Jesus. Amen? Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng tagapagligtas kasi hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. Amen? Kaya ngayong oras na to, wag ninyong pansinin yung inyong mga katabi, pumikit kayo na parang wala kayong kasama sa tabi ninyo. At mananalangin tayo, yung panalangin ko sa puso ninyo, magsalita kayo, ibukan ninyo, ibibig ninyo, at tayo ay mananalangin. Sundan nyo yung panalangin, ha? Mga ate, yung bago sa Bicol, kung merong bago sa Bataan, mag-pray tayo. Mag-pray ulit tayo kasi araw-araw naman natin kailangan si Jesus. Yung mga nasa online, si ate, si kuya, mag-pray tayo, ha? Sundan nyo yung prayer ni Tita Beb. Para may lead lang kayo, para may prayer point lang kayo, ha? Sabay-sabay tayo. Okay, pikit natin yung mata natin. Huwag mong pansinin yung mga nasa tabi mo ngayong araw na to. Ngayong oras na to, hindi aksidente na nandyan ka. Ngayong oras na to, hindi aksidente na narinig mo yung mensaheng ito. Para lumalim pa yung pangunawa mo sa Panginoon at makilala mo pa siya ng higit pa sa pagkakilala mo. Kaya ngayong oras na to, dahil narinig mo yung mensahe, alam mo at alam ko na kailangan natin ng Diyos at hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. Kaya tayo yumuko, pumikit at manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa oras na to. Salamat po na nakapakinig ako ng salita mo. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po ako na ikaw ay Diyos na mapagmahal. Sa oras na to,
Inaamin ko na ako ay makasalanan. Sa oras na 'to, Panginoon, inalalapit ko yung aking sarili. Sa oras na 'to, Panginoon, inaamin ko, O Diyos, na kailangan ko ng Diyos na katulad mo. Sa oras na 'to, Panginoon, linisin mo ako. Tulungan mo ako. Gabayan mo ako. Kaya, Panginoong Hesus, sa oras na 'to, inaamin ko na kailangan ko ng Diyos at sarili kong tagapagligtas. Inaamin ko na sa edad ko, sa murang edad ko, kailangan kita sa buhay ko. Kailangan kita sa bawat sandali, sa bawat oras, sa bawat araw. Kailangan ko ng Diyos na nagmamahal sa akin. Kailangan ko ng Diyos na magbabago sa akin. Kailangan ko ng Diyos na gagabay sa akin. Kailangan ko ng Diyos na magpapatawad sa akin. Kailangan ko ng Diyos na magpapatagumpay sa akin habang ako ay nabubuhay sa mundong ito. Kaya, Panginoon, sa oras na to, salamat po sa buhay na walang hanggan. At simula sa araw na to, hayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ikaw po ay maghari sa aking buhay. Pagharian mo ang aking buhay, Panginoon, dahil kailangan kita sa aking buhay. Hindi ko po kayang iligtas ang sarili ko. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa pagpapatawad. Maraming salamat po sa buhay mo, sa bugtong na anak na si Jesucristo na nagbigay ng buhay para sa amin. Kaya, Panginoon, sa oras na to, Panginoon, tinatanggap kita na maging Diyos at sarili kong tagapagligtas. Maraming salamat po, Ama, sa biyaya mo, sa habag mo, sa awa mo, Panginoon. Ito po ang aking samo at dalangin ng may pagpapakumbaba sa pangalan ng aming Diyos na si Jesucristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Praise God. Ayan. So, nag-pray ba kayo? Ayan. So, praise God. Nag-pray ba sila, Ate Jane? Nabantayan mo ba yung mga bata? Ako, nandito po ako. Nabantayan mo sila? Praise God. So, praise God. So, ilay-hands natin, mga tita, yung ating mga, sa mga bata. Tayo po ay sama-samang mag-pray sa mga oras na to. Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Diyos. Ayan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga batang ito, sa mga buhay ng mga batang ito, O God. Sa mga oras na to, Panginoon, inilalagak namin sila sa iyong paanan. Patuloy niyong tanggapin ang bawat espiritu ng mga batang ito at makipag-isa ka sa kanilang espiritu, Ama. Samahan mo sila sa kanilang buhay simula sa araw na to, Panginoon, na makilala kanilang sariling tagapagligtas at Diyos ng kanilang buhay, Ama. Ama, maraming salamat po, O Diyos, sa tahanan, sa bawat tahanan, Panginoon, na pinapasok mo, Panginoon, ng mga batang ito, O God. Pagpalain niyo po ang mga tahanan ito ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, O Diyos. Pagbantayan mo sila sa kanilang paglaki, Ama, at nawa, Panginoon, huwag kang mahiwalay sa kanila, O God. Huwag silang mahiwalay sa iyo, Panginoon. Gabay